Ako, hanggat maaari, ayoko nagkakasal sa Maynila. Ang daming stricto dyan. Aba, ganito lang dapat ang oras ng kasal. Hindi dapat lumampas. Kaya ang kasal dyan, madalian. Tandaan yung maganda ang kasal kapag maganda ang misa. Gustong-gusto nyo nagpapakasal. Napakabilis. Inaapura ang misa. Kaya ayoko pa doon, bawal kumanta ng mga hindi liturgical songs. O sige na, misa nga eh. Dapat talaga liturgical. Pero kasal yun eh. Baka naman po pwedeng kahit isang kanta lang. Pwedeng maging secular song. Kasi isipin po ninyo, maghahalikan yung dalawa. Palakpakan natin ang bagong kasal. Baka palakpakan, humalik na si groom kay bride. Ano tugtog? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. O ano pa? Baka gusto nyo, hindi kita malilimut. Di ba ang pangit? Di ba mas maganda kapag pinakilala as husband and wife, palakpakan po natin ang bagong kasal. Group, you may now kiss the bride. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako. Di ba mas maganda yun? Isang kanta lang naman. Di pa mapagbigyan. Naka-attend nga ako dati eh. Di pa ako pari nun. Kaibigan ko, kinasal. Pagkatapos ng misa, walang kiss the bride. Kaya yung kaibigan ko at yung asawa niya, pagkatapos ng misa, talikod yung pare. Silang dalawa, nakaganon. Halik na ba? Di pa ba? Naintindihan ko yung pare kasi kahit saan mo naman tingnan sa liturhiya, wala talagang nagsasabing kiss the bride. Walang nagsasabi doon, pagkatapos ng misa, sabihin mo sa groom, atak na. Wala talaga. Eh sa akin lang, di ba pwedeng kiss the bride? Wala talaga. Dagdag mo lang, kunti lang naman yun. Effort ba yun? Porque wala tayong nakahalikan, ayaw mo nang nakakakita na naghahalika. Sana you're getting my point. Okay na maging matuwid, pero sana huwag kakalimut ng maging mabait. John Rudolph at Jean Marie, Quezon City, Malolos. Kung papaanong nagkatagpo ang landas ng dalawang magkaibang lugar na ito, hindi ito dahil kay Cupido, kundi dahil sa Diyos. Sa Diyos walang aksidente. Sa Diyos lahat planado. In fact, long before you plan this day, ang kasal na ito, nakakalendaryo na ito sa kalendaryo ng Diyos. Gusto ng Diyos na magkatagpo kayo, magkaibigan, at ngayon ay ikakasal na kayo. Bakit? Kasi maraming mga magandang plano ang Diyos para sa inyong dalawa. At kung kayo ay excited sa araw na ito, mas lalong excited ang Diyos. Kasi unti-unti na, mag-unfold na ang marami niyang mga magandang plano. Magandang pamilya, cute na mga anak, tatanda kayo, aabutan pa ninyo ang mga kaapu-apuhan ninyo, magandang trabaho pa, click na negosyo, etc. You will bless each other. You will bless many people dahil sa pag-asama ninyo. Kaya lang John Rudolph at Jean Marie, kung papaanong excited ang Diyos, gano'n naman din ka-excited ang demonyo na paghiwalayin kayo. Kasi ayaw ng demonyo na matupad ang magandang plano ng Diyos para sa inyo. Kaya gagawin niya ang lahat upang mapaghiwalay kayo. Kanino ko pa iniisip ko ano yung sermon ko? Lalo pat sinabihan ako ng sakristan, Father, may misa pala kami ng alas 5. Alas 4 na. Ang naisip ko nilang biglang isermon na ito. Indiretsuhin ko kayo. John Rudolph, guwapo ka, Brad. Jean Marie, maganda ka.
Kaya mas lalo kayong lapitin ng tukso. At kung papaanong tinutukso na kayo ng diablo bago ang araw na ito para hindi kayo magkatagpo at para magkahiwalay kayo, ngayong kasal na kayo o ikakasal kayo, mas lalong dodoblehin ng diablo ang effort niya para mapaghiwalay kayo. At hindi niya kinakailangan sirain kayong dalawa. John Rudolph, ikaw lang ang sisirain ng demonyo, sira na rin si Jean Marie. Jean Marie, ikaw lang ang sisirain ng demonyo at sira na rin si Rudolph. Kayo lang ang sisirain ng demonyo at sira na ang magiging mga anak ninyo at ang iba pang mga magandang plans ng Diyos para sa inyo. Kaya, iwas sa tukso. Hindi laging totoo yung kantang, "O tukso, layuan mo ako." Kahit saan ka pumunta, hindi ka lulubayan ng tukso. Tayo ang dapat lumayo sa tukso. Nang tuksuhin si Jesus, hindi niya in-entertain ng diablo. Nang tuksuhin ng diablo si Eva at si Adan, in-entertain. Bakit nga kaya ayaw ipakain yung prutas na yan? Hindi nga, magiging parang Diyos din kami, nakipag-usap ang bruha. Kaya nagkasala silang dalawa. John Rudolph at Jean Marie, huwag ninyong i-entertainin ang tukso ng diablo. Maliwanag ang sinasabi ng Bible, do not give the devil a chance to work on you. Alam natin kung kailan tayo tinutukso. Alam natin kung kailan papalapit ang tukso. Tayo ang lumayo. At gagawin nyo ito, hindi para sa inyong sarili, kundi para sa asawa nyo, para sa magiging mga anak ninyo, at para sa mas marami pang magandang plano ng Diyos para sa inyo. Best wishes. Palakpakan po natin silang dalawa.